Ayan, solo flight tayo pauwi ng Bulacan. Dahil kasi nga may sakit na si Lakay at kailangan niya magpagaling dito sa Taguig sa bahay sa Dalat. So, samahan niyo ako pauwi ng Bulacan. Tara! Morning light is shining through, and in the kitchen a brand new view. The aroma of coffee fills the air with every sip. At nandito na tayo sa may kanto ng simbahan ng Fatima na malapit sa Red Doors. No? So, ganun kalay. Actually, malapit, hindi siya malayo. No? Parang nag-exercise ka lang. At mula dito sa Fatima o Red Doors kung saan lagi tayo nagbubook ng hotel accommodation para sa ating mga student, ilalakarin din naman natin papuntang FTI. Pero daraan tayo sa may Arca. No? At time lapse na tayo. Ano ba ako nakikita niyo ako? So, tayo sa bahay ng Fatima. Diba, simbahan ng Fatima. At ayun, ang Chanel Paris o the BC Beans na official resident ng ating mga estudyante. So time-lapse ulit tayo. Housework awaits, but I'm ready to go with morning light and coffee. Ayan, mula Fatima o the BC Beans ay nandito na tayo sa Triumph. At ito nakikita nyo ito ang Jollibee, no? Sa Jollibee ito yung crossing busy na laging traffic. At nakikita nyo yung uncle dyan. Usually ito dinaanan natin yung kabilaan ng tricycle papunta Quirino-Tudo yung sa Jollibee. Pero tatawid tayo dito muna para maglakad papuntang Arca. So, tawid tayo. Okay. At least, okay, palagpasin natin to. Uy. Yan. Diba? So, dito tayo dadaan sa may nakikita natin ang Pure Gold. So, lalakad tayo dyan. So, magsimula ulit tayo ng time-lapse mula dito papuntang Arca. But I'm ready to go with morning light and coffee glow. With every sip, I feel the care. Let's start the day. The smile so wide with the warmth of the sun. So, yan mga kalay. Mula Arca, ay mula ano pala, sa lugar yun. Sa may Jollibee, naglakad tayo papunta rito sa SM Hypermart. At banda roon kung saan nagkakaroon ng likuan ng masasakyan ay liliko rin tayo pakaliwa. Dito na po yung Arca. So mula sa Arca, sa time na sinubo tayo, Arca going to FFI. So, pwede naman lakarin talaga. No, kung masipag-sipag ka lang at hindi ka natatakot sa araw. Pero ngayon, it's perfect na kasi maulap, maambon, at regular, alam nila, natakot sila na maulanan ako, maambunan. Kaya nga, ang paniniwala din dito sa atin, yung ambon-ambon na yan, ay nagdudulot din ng karamdaman. Ayan. So, thank you kuya. At pinadaan tayo. So, dito tayo daraan kasi nakita natin merong mga tao. And then from here, we start to time-lapse again. So, kita nyo, may mga tao. Time-lapse na tayo guys. Ask a chance to create with love in my heart. I can't hesitate. The day is unfolding. Let's make it bright with morning light. Everything feels right. Let's start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go with morning light and coffee glow.
So ayun, stop muna tayo saglit kasi nakakita tayo ng Ayala Malls Arcasol. Pero ang mahalaga dito ay nakakita tayo ng 7-Eleven. So, inamas, imbes na pamasahin natin ay gagawin na lang natin. Bibili tayo ng mahihilo. So tara, pasok tayo. Pero hindi ako mag-video sa lugar. So tabay muna. So yan, kumuha muna tayo ng mahihilo sa 7-Eleven. Ng Deadpool. Patuloy tayo sa paglakad at naharap natin ngayon ang sunset at ang mga tao ay wala pa nila. Yun pala ang mga ay, nakikita niyo ba? Parang wala akong nakakita tao. So, pagkaroon sa kaguluhan ng mga tao na naglalaro. Yan, mga naglalaro at exercise dito sa gilid-gilid ko. Wala pa rin nagtatanda ng tao. Pero naglalakad, pauwi ng bahay, diba nag-exercise. So it's a nice place dito sa Arca South. Dito lang sa may Taguig City, no? I think barangay Arca to, or hindi ko alam kung yung sakot ng barangay ito. But, yeah, napakaganda, parang Makati. Pero pinagmamalaki nila na ito ay isang probinsya, no? So tuloy lang tayo. Hanap muna ako ng pwesto na pwedeng umupo at uminom itong Red Bull. So napakadaming tao at nakakalis pa rin nila ito. So, parang free park ka ngayon dahil hindi pa tapos yung mga building. Although sa Ayala Mall at ito, so parang yata already to open, kapihado, kung may place. So, marami pa rin tao pero magbabago yung yung tema. Kung ngayon, sa panahon ngayon, nag-exercise mga tao, kaya ibang exercise ang gagawin nila sa loob ng mall. Yun yung exercise ng paggastos ng pera. Sana ma-stretch out yung pera nila. No? Dito, they are stretching out their own health. But here, the malls will also stretch out their financial health. So good luck. Halap muna tayo ng pwesto. Yeah, muna tayo. Yan, tuloy ulit tayo sa ating paglakad at maghanap tayo ng magandang pwesto na kung saan pwede tayo taglumbing at may pag-uusapan tayo sa day 1 ang 100 days towards my 48th birthday. Since nandito naman tayo sa Taguig, I feel na establish natin yung ating sarili dito dahil dito naman tayo nagpanda. Taga rito sila tayo at dito nakikinabang ang lumpiang agama. Tinatanggap natin ang ating mga visitors from United States at sa iba pang bahagi ng mundo para mag-aral ng hirap pinapailan. So, ang araw ngayon is about breathing and grounding. Parang pinapaalala na nila and be grounded to who I am and what I am. So ngayon, habang naglalakad tayo, nakikita natin, I don't know, kung ito ba ay bahagi ng grounding. Yes, I feel that walking is a form of grounding to our own purpose, which is to stand and walk. Kailangan lang talagang tumayo. Lalo na in the past few days, months, nararamdaman natin na merong mga tumutulig sa ating gawain, merong pilit na bumabato sa atin na gusto tayong pabagsakin sa ating layunin. Hindi po ako nagnakaw, hindi ako nang kaya. Kumbaga, ang pinabahagi ko sa mundo ay bahagi ng ating kultura. Hindi sa akin, kundi ito ay sa mamamalang Pilipino. Karon na nagbibigay ng hirap sa mundo. Ito yung pita at ito yung tasga. Pero hanap lang talaga akong pwesto. Upo ako para pag-usapan natin maigi. So, saka muna ha. Ayun, wala akong makitang lugar na mahintuan para upo. Dire-diretso lang ang lakad. Tulad nga ng sinabi ko, parang ang hilot ay hindi galing sa akin. Ito ay galing sa ating mga ninuno
hindi ko to exclusive na pag-aari at hindi to yun, exclusive, no? It's not exclusive to me or to Hilot Academy. Ang masasabi ko, ang Hilot Academy, yun yung akin. Kumbaga, ito yung organisasyon na itinayo ko. Pero yung organisasyon ito, ang ginawa lang niya ay ipromote yung kultura natin na kinalimutan na ng mga Pilipino. At dahil nga sa Hilot Academy ay muli siyang nakikilala sa buong mundo, unang-una mula sa ating mga kababaeng Pilipino na nagpunta dito sa San Jose del Monte, Bulacan at nag-aral dito sa atin sa Taguig, sa bahay sa Utana. So, ibig sabihin, instrumento lang ako para makilala muli ang Hilot. I do not have an exclusive rights sa Hilot, no? Pero meron din naman tayong karapatan na ipaglaban kung ano ba talaga ang tunay na Hilot. Dahil sa Hilot na inyong matutunghayan sa ating bansa, ito ay simpleng masahe na lamang na kung saan ay naaning tulad na siya sa spa na wala na yung healing properties nito dahil kasi ito ay commercialized. Sa pitak naman, yun, mas gusto ko yung naisulong sa pitak na sana ito ay maging medical or traditional medicine talaga, no, na magamit sa mga medical condition. Yun nga lang, ang nakakalungkot kasi nga yung idea na pinapatupad ay hindi sa medical, kundi maging ka-level siya ng Thai massage na maaaring i-compete globally, na parang masabi lang na meron tayong traditional medicine na tulad ng Thai massage, ganon, no? Even Thai massage, I know they're having a problem about it na most likely very commercial, pero yung medical or medicinal properties ng modality ay nawawala. Sa atin, sa Hilot Academy, no, I will let PITA or Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare i-focus doon, pero sa atin more on ministerial kasi nga yung Hilot, no, maaari naman lahat tayo, mga nanay at tatay niyo, mga tito at tita niyo, lolo at lola niyo na bubuhay pa, na alam na ang Hilot ay gamot sa pilay. So sa Hilot Academy ay talaga nating parang dito natin dinidiscuss, no? Nililinaw, pinapaliwanag maingay kung ano ang pilay at ano ang scientific background or scientific evidences ng pilay sa atin. Kasi ito yung mga karamdaman ng ating mga ninuno na ginagamot ng Hilot. So hindi natin maaring mabigyan ng literal na science, pero pwede nating pag-aralan at hanapan ng siyensa or science ang mga ganitong mga pamamaraan ng paghihilot. So yun yung mga sinasabi natin sa akala niya nag-vlog. Actually, nag-vlog ako pero nag-post lang tayo. Sana magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa ating sa karunungan na ibinibigay sa ating mga nunod. At yun po, yung Hilot, no? So sa mga gusto ng pabagsakin o sirain yung pundasyon na ating itinayo, may karayaan kayo na mag-isip, pero may kalayaan din ako na manindigan, tumindig at sumulong sa ating advokasya at sa ating layunin. Hindi dahil sa hindi niyo ako nagugustuhan, hihinto ako sa aking pagtuturo o sa aking paninindigan. Dahil sa paninindigan ng Luntiang Agama at ng Hilot Academy, lahat ng tao ay kaluluwa. We don't see them as a foreigner. Hindi natin titignan ang tao, pasyente natin kung may pera o wala, kung lalaki, babae, bakla, tomboy, kung mayaman o mahirap, no? Hindi rin natin kikilalanin kung ano man ang reliyon nila. Tinatanggap natin at kinikilala natin lahat ng nilalang bilang isang tao na may kaluluwa. At yun yung tungkulin natin. We believe that every being has a soul.
Kaya yun po yung ginagamot natin. Kaya ito yung nagtataka ko na hindi porket sabi ng spirit guide mo, hindi ko dapat tanggapin itong taong to. For what reason? Na hindi natin tanggapin. Kasi nararamdaman mo lang, I think, because you're feeling, hindi valid siya, no? Hindi siya valid. Kasi kung sasabihin mo na yung spirit guide mo sinasabi na iwasan ko ang taong ito, ibig sabihin ba, ang spirit guide mo is mas powerful sa spirit guide ko? So, parang ganun, no? Parang nagkakaroon ng competition. So, dahil doon, I set boundaries, no? I set boundaries sa mga personal inclinations ninyo na dapat masunod kayo at oo lang ako. Meron po akong pamantayan na dapat sundin. Ito yung pamantayan na ipinakita sa akin ng Luntiang Agama, pamantayan ng Hirot Academy na kung saan ay ating isusulong kahit saang bahagi pa ng mundo na kailanganin tayo. Ang hirot ay para sa lahat. Ako rin ay para sa lahat. Kaya sana maunawaan ninyo that me, even I myself, is not exclusive. Kanino man. Ako ay para sa lahat. So ito na lang. No? Tuloy-tuloy na natin ang ating biyahe. Actually, nandito na tayo. Hindi ko na alam kung anong susunod na gagawin natin. Pero sasakay tayo ng jeep papuntang Guadalupe or papuntang Pasay. So hanggang sa susunod, bye-bye. Kaya na mga kalay, tuloy-tuloy na ulit tayo sa paglalakad. At tingnan natin, punta tayo sa may transport terminal at hindi ko alam kung anong sasakyan natin. I think papuntang Ayala o Guadalupe. So tingnan natin. Ayun, balik tayo sa ating tawag dito. Balik tayo sa ating time lapse. Nandito na tayo sa transport terminal. Papunta. Hindi ko pa rin alam kung saan papunta tayo. So ngayon na lang ulit tayo mag-commute. So ito yung masikat na may big blue. So tingnan natin. Pasok lang tayo. At tingnan natin kung saan tayo makakarating nito. For sure, pauwi ng Bulacan. Pero tingnan natin yung sakayan itong sasakyan. Alam, pag ando na tayo sa bus. So pabalik ako sa labas kung saan tayo nagmula. Kasi parang hindi ko alam kung saan papunta yun. Although Pasay, I can be there, pero ang tagal. So harap tayo ng commute tayo ng jeep papuntang Guadalupe. So babalik ako kung saan tayo last stop. Baka sakaling meron dito na dumaan. So subukan natin makipagkarerahan. So yun, iniwas ako sa mga tao. So, I will go sa mga marka at tayo sa kaya punta Pasay at station ng aling bago sa sakyan. So yun mga kalay, nabutan tayo ng traffic sa Magallanes. Kaya bumaba tayo at naglakad mula doon sa Magallanes patungo dito sa Pasay Top. Sasakay tayo ng MRT patungong MRT Top patungong San Luis, Quezon Avenue. So tingnan na lang natin mamaya. Kaya tayo. Kaya mga kalay, nandito na tayo sa MRT. At itong aking MRT card, meron pang laman na 90 pesos. Sana na rin din ako kahit naka-face mask. Kaya ako nag-face mask kasi nga inuubo ko. Ayaw ko makahawak sa mga tao na nasa loob ng tren. Pero mamaya, pagbaba natin ng MRT, itatanggalin ko rin to. So, biyahe muna tayo mahal. At since tayo ay meron white MRT book card, sabihin ng PWD. So, nandito tayo sa pagod ng mga PWD, senior citizens, so, kategory ko, yung Buddhist, kaya ng senior citizen, PWD. So, ang walang sakay natin ng MRT ay nung panahon pa ng pandemic. So, ngayon, siksik na ulit. Pero, please, natutuwa ako. Dahil, okay pa rin ang mga upuan para sa PWD, senior citizen, at nakapuntis. So, mamaya na lang, pagpalit natin o pagdating natin sa vacation absent list, kaya patulog tayo.
Nandito na ako sa San Chris Mall. Kabababa ko lang ng MRT at gagawin ko maghahanap ng kakainan. So hindi ko alam kung anong pagkain pwede kong kainin dito. At wala akong cash, so gagamitin ko yung mga credit cards natin. Okay, bababa na muna ako. Sa labas ako maghahanap. Ayan, nasa labas na tayo ng San Chris. Pasal-pasal muna tayo bago kumain. Pero sa totoo, naghanap tayo ng kakainan. Ito yung Jollibee. Masyadong normal na sa atin yan. So, hanap tayo ng kakaiba na pwede natin kainan. So, makakainan ako ng gamot ko. So, lakad-lakad muna tayo. Ayan mga kalay, nandito naman tayo sa kay Elsa. Mahirap mag-decide kung anong gusto kong kainin. Pero parang hindi naman ako nagugutom. Kaya I'm just going with the flow. KFC. Let's see. KFC or Popeyes. Hindi ko alam eh. So, hanap muna ako mga kalay. Anong kakainin natin? So, see you later. Dito ako sa daming Kuroda. Dito tayo kakain. Ayun. Ramen Kuroda. Nakikrave ako ng ramen. Pasensya na kayo kasama. Pero kakain. So, see you kakain. Mga kanay, dumating na yung pagkain ko. So, chicken karaage muna. Tapos sabi nung nag-deliver sa atin ito, to follow na yung ramen. So, kain na ako. Hi. Mga kanay, dumating na ang ating ramen. Habang kinakain ko na yung rice. Picture naman ko. So, ayan, tapos na mag-dinner. Ito na ang totoong problema. Paano umuwi sa Bulacan? Ang tagal na rin panahon na hindi ko alam kung saan pupunta o yung sakayan papuntang amin. So I'll just try. Baka sa likod, titingnan ko. So yos muna. Alam ko banda roon merong sakayan. Yes boy. Tumapat siya sa akin habang nag-iyos ako. So baka talagang pwesto niya. Camera shy. Sanaya siya. Sige. Bye-bye. So ayan, tapos na ang gala natin. Balik na tayo sa katotohanan. Hanapin na natin ang daan pa uwi. Parang naliligaw tayo, no? Actually, sa tagal ng panahon na hindi ako nagpupunta dito sa Centris, sa totoo, hindi ko na rin alam. Pero, syempre, hindi naman nagbago yung lugar. Nagbago lang yung pwesto ng Yosihan. Pero, yung sakay pa uwi, tingnan natin kung it is still the same. So lalakad tayo papunta doon. Ewan ko kung nandun pa rin yung best, yung Brother Elis Riano restaurant na masarap din yung kanyang mga manok, no? But then let us see. Tapos na tayong kumain, nag-ramen tayo. So talagang free na tayo talaga. Medyo nakakapagod din ang ginawa natin. Hanggang ngayon wala pa rin akong boses. Pero sana naririnig niyo ako. Ayun, dati dito yung Yosihan. So nalipat na siya. Wow, ano yun? Parang hawla na siya. Hindi ko alam kung ano siya. Pero technically nalipat doon yung Yosihan smoking area dito sa Centris. Badminton court or tennis court. I don't know kung tennis court nga ba yan. Pero alam ko bandaryaan. Kakaliwa tayo mamaya. Yun ang daan pa uwi. O yung yun yung merong sakayan na papunta sa atin. At nakikita ko na yung dating best ay iba na ngayon. Hindi ko alam, baka nagbago lang sila ng pangalan. Yung Brother Elis Riano ay naging Crabs and Crabs Seafood House na. No? So yun, nagbago na. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero
Let us see. Sana makauwi tayo, makasakay tayo ng pauwi papuntang Star Mall. So, mamaya na lang po ulit tayo. Bye-bye. Kasi ba talaga? Honda o Honda? Pero nandito naman po. Hintay na lang tayo. Papuntang Pagmena sa Pagbanay. So, yun ang mga sasakyan. Alam ko dito yun. Dito kami nagkakaroon sa inyo. Kung kasama ko lang sila kayo, kasama ko lang sila kayo. Pero nasa kanila sila kayo, kapag yun. Pero kaya nga lang, punuhan na. Meron pa ba? Meron pa yata. Sige, sakay na ako dito. So, bye-bye muna. So, bumaba ulit tayo mga kalahit kasi punuan pala, nakatayo. Ayaw ko nung nakatayo. Magbabayad ako eh. At PWD din. So, kung wala tayong makuha, I think mag-grab tayo. Pero, abang pa rin, commute pa rin tayo. Ayaw ko lang ng tayuan. So, minsan kasi kanina, yun lang doon, ay merong hindi puno. So, subukan lang natin maghintay konti pa. So, hindi naman ako magpa-vlog. Magpa-vlog ako pagka nakasakay na ulit ako. Okay? Paalam. Yan, nakagrabe tayo. Meron kasi mag-booking. May mag-booking. Sumakay ng bus. So, nag-grab na lang tayo. Wala. Yung sasakay kami sa Chris. Papuntang plano. So, makakahanap pag nakawit. So, oras natin ay 11:43 ng gabi. Malis tayo sa nagbuhat na ng hapon doon. At dito na tayo sa Francisco Avenue, naglalakad patungo sa ating templo. Siguro hanggang dito na lang, pero siguro, yes, hanggang dito na lang. Dahil bukas naman ay panibagong video ulit. Paalam, bye!